Kilala mo ba ang mga bayani ng Pilipinas? Katulad nila, Jose Rizal. Si Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kaniyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. General Antonio Luna itinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagalang na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Isa siya sa pinakahinahangaang bayani ng Pilipinas. Apolinario Mabini. Siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa kilusang pangreporma. At marami pang ibang mga bayani ng Pilipinas. Bukod sa mga iyan, kilala mo ba si Martin Delgado? Martin Teofilo Delgado. Sa pagdiriwang ng ika-122 taon ng kalayaan ng Pilipinas, ginugunita ng mga Pilipino ang magigiting na kalalakihan at kababaihan na magiting na lumaban para sa kalayaan. Sila ang mga tunay na bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa tao at para sa bayan. Nang ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1978, sa Kawit, Cavite, ang isla ng Visayas ay nasa ilalim pa rin ng pamamahala ng mga Espanyol. Isang magiting na bayani na nagalay ng kanyang buhay at namuno sa sabay-sabay na pag-aalsa laban sa mga Kastila ay si General Martin Teofilo Delgado. Kilala rin bilang Tan Martin, si General Martin Delgado ay isang taga-Iloilo. Ipinanganak sa isang mayamang pamilyang mestisong Espanyol sa Santa Barbara noong Nobyembre 11, 1858. Ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa kalayaan ng bansa ay tiyak na nararapat parangalan at pag-alala. Si Delgado ay ang General-in-Chief ng Revolutionary Army sa Iloilo noong Philippine Revolution at Philippine-American War. Si Martin Delgado, anak nina Don Jacinto Delgado at Gabriela Bermejo ng Santa Barbara, Iloilo Province, ay tumanggap ng kanyang diploma bilang guro sa paaralan mula sa Ateneo Municipal sa Maynila. Sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya, siya ay hinirang ni General Ricardo Monet, ang politico-military governor ng Iloilo Province bilang kapitan at commander ng volunteer militia sa Santa Barbara. Ang mga voluntaryo ay organisadong Filipino Volunteer Militia sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas na binuo ng pamahalaang Espanyol noong ang mga Amerikano ay nagkakaroon na ng lupa laban sa Espanya sa bansa. Kasama ng kanyang mga tauhan, tuluyang bumaligtad si Delgado sa mga Espanyol at sumali sa revolusyon laban sa Espanya. Itinaas niya ang watawat ng Pilipinas noong 17 Nobyembre 1978 sa plaza ng Santa Barbara at ipinroklama ang pansamantalang revolusyonaryong pamahalaan ng Visayas at Mindanao. Kalaunan ay sumuko ang mga puwersang Espanyol pagkatapos ng isang buwan ng matinding labanan noong 25 Disyembre 1978. Ilang araw lamang pagkatapos ng pagsuko ng mga Espanyol, nasakop ng mga puwersang Amerikano sa pamumuno ni General Marcus Miller ang Panay. Bilang gobernador militar at general-in-chief ng revolusyonaryong hukbo, pinangunahan ni Delgado ang mga tropang Pilipino sa paglaban sa pamumuno ng mga Amerikano. Kalaunan ay sumuko siya sa gobernador militar ng Amerika na si Edmund Rice noong 2 Pebrero 1901. Kinilala sa kanyang husay at katalinuhan, hinirang si Delgado bilang unang gobernador ng Iloilo ng mga Amerikano noong 1900 at isa sa panahon ng pagkakatatag ng pamahalaang sibil. Nagpatuloy siya sa paglilingkod ng 2 pang taon matapos manalo bilang gobernador ng Panay noong halalan noong 1902 at bumalik sa kanyang bayang Sinilangan matapos ang kanyang termino. Sa mga natitirang taon ng kanyang buhay, napabalitang nagkasakit si Delgado at nagkaroon ng skin allergy. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, ang ilan ay naninindigan na siya ay dumanas ng isang kinatatakutang sakit sa balat na kilala bilang ketong.
Matapos makumpleto ang isang medikal na pagsusuri sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya, ang general ay bumalik sa Pilipinas at sinubukan muli ang kanyang kapalaran sa politika. Noong 1907, tumakbo siya para sa isang upuan sa Philippine Assembly at natalo. Sa mga taon sa pagitan ng 1900 at 8 hanggang 1900 at 12, ipinadala ang general sa Culion, isang dating leprosaryum at bahagi ng pangkat ng mga isla ng Calamian sa Palawan. Naglingkod siya bilang superintendente ng Leprosy Sanitarium hanggang sa kanyang kamatayan noong Nobyembre 1918. Bilang pinakadakilang revolusyonaryong general ng Ilonggo at unang gobernador ng lalawigan ng Iloilo, ang kontribusyon ni General Martin Delgado ay pinarangalan sa kanyang bayan. Ang bayan ng Santa Barbara ay pinananatiling buhay ang kanyang alaala sa isang malaking monumento kung saan inililibing ang kanyang mga labi. Bukod pa rito, ipinangalan sa kanya ang isang pangunahing kalye sa Iloilo. Ang Spanish sculptor na si Ginés Serran Pagan ay gumawa ng equestrian statue ni General Martin Delgado noong 2019 na itinayo sa harap ng Casa del Emperador sa Iloilo Business Park.